napuntahan agad sa akin. Ang ulam mo, mama? Ito na lang, hindi pa na naubos. Oh. Isda sa kami, sabaw din. Ano sabaw niya? Yung kanina tanghali. Kakainin. Naubos mo sabaw. Konti. Yung kanin. Naubos yung kanin. Ay, meron po natira konti. Okay. Pinainom mo ng gamot? Yes, kasi. Okay. Bisita namin. Aking katawan. Bisita, mas grabe pa magkain sa pasyente. Mas na rice pa. Sa rice. Ano ang rice mo? So, dapat sinatlo mo. May extra rice pa rin. Manginasal. So, bumaba lang gusto yung sugar mo. Anong ba tawag doon? Hypoglycemia. Ha? Hypoglycemia. Yun, bumaba yan. Hindi ko alam kung spelling. So, bumaba lang gusto kaya kumain siya ng Munchkins. Pero mababa pa rin. Pakiramdam niya gutom siya pa rin. So, timpla ko ng kape na maraming coffee na 3-in-1. Habang inaantay namin si Kuya Gian. Kaya ano na to, alas 11:30 na ng ating gabi. So pinabili muna namin si Kuya Gian ng Coke saka ano ba yan? Banwich para may makain siya. Yan, papunta na si Kuya Gian dito. May shirt pa to. Ini kanina 30, di ba? Plus 30 to. Hindi ko pa. 40. 60. 50. Naka-measure lahat yun. Yung na-intake niya. Kain tayo? Thank you dong. No problem. Baho ah.
Kaya nga aircon eh. Mama. Sige, dito po. Oops, sandali. Oops, sorry. Tapos ako naman nagtatrabaho. Work from hospital. Kain. Kain namin kuya. Ha? Bukas ang maniligo sa inyo. Ha? Ito yung binili ko kanina sa labas. So kanina, may hinatid din si Kuya Gian na Dunkin Donuts, spaghetti, Jollibee, saka Coke, saka binilan niya rin si mama niya ng Chips Ahoy cookies. Pagod ka rin sa eskwelahan. So padagdag na ng padagdag yung mga machine na kinakabit dito. So 4 na araw na kami. Kung malabo uwi bukas pa. Ito, dinalan kami ni Kuya Gian ng Dunkin Donuts. Itong chocolate drink ni Mrs. Yan. Saka kanina spaghetti ng Jollibee. Ano lang? Ha? Kumusta yung may mga friends mo? Kanina pa kami nag-usap. Hmm? Ano sabi? Grabe mga kalokohan ng namin. No. So, ito na yung sitwasyon dito. Gumrabe yung nangyari kay Mrs. kagabi. Mga nag-start yun 8:15 hanggang 9, hindi na siya makahinga. Iningal na ito, no? Hindi siya makahinga, kaya inasikaso na siya ng mga nurses at mga doctors dito. Yan yung mga aparatos na kinabit sa kanya. Yan. Ano ba yun? Yan, para sa heart niya. Tapos yun naman, ECG yata yun. Tapos nagdagdag pa ng kung ano-ano doon sa taas, hindi ko na alam. So, matagal to. Decision ng doktor na i-dialysis na lang. So, ayaw pa ni Mrs. kagabi kasi nga ayaw niya talaga magpa-dialysis. Sabi ko, nakipag-ano pa kami doon sa doktor kagabi. Tinawag ko pa si Kuya Gian. Tapos doon sinang gabi pumunta dito para i-convince si mama niya na magpa-dialysis. Pero ayaw ni Mrs. So, kaninang umaga, nagising, nag-breakfast. Din siya mismo nagsabi na magpa-dialysis na, which is maganda para matapos na yung problema. Although may forever sa dialysis. Pero at least kahit pa paano, gumagaan yung pakiramdam niya. Diba? Kesa naman hindi ka magpa-dialysis, ma-poison yung katawan mo. Baka magka-coma ka o heart attack. Diba? So, decision mo, okay na? Dialysis tayo. So, ililipat kami sa Davao Doctors kasi mas malaking hospital, mas okay.
walang dialysis dito. Saka dito kulang pa sila sa dialysis. Sa Maynila na Amusok meron. Dito wala pa. Yun pa yung na-process nila na magkaroon. Pero at least doon sa doctors, ano talaga sila, may mga ano sila, na kumpleto sila. Doktor sa San Pedro sana, San Pedro Hospital, pero walang bakanting room, no? So, update namin kayo kay Mrs. O, say hi sa mga friends mo. Siguro ako. Kinukontak ko nga eh. Naiwangwang pero ano,